bumalik. Sarap pa rin ng kapatid. Pagdating mo ng bahay, especially yung mga maliliit, yung mga bunso na tumakbo ka na gano'n, nilalagyan ng sinelas yung paa pa lang kaninin pa, ate mo yan pa. Pag ikaw gusto mo, okay ka agad. Sarap pa rin ng kaklase, na pag wala ka pa ako, nag-share na kanilang bako. Wala ka kape, binibigyan ka ng kape. Hindi ikaw yun! Pag wala kang ballpen, pinapayaran kang ballpen. Pag wala kang answer, sarap kumain mo ka klase. Sarap kumain ng teacher. Pagpasok ka ng class, good morning everybody. Class, listen very carefully. I have a very important announcement to you. Class, wala tayong klase for this period. Ang gagawin na natin, magtitingin na tayo for 1 hour. Ready? Go! Pero. Ang hirap pa rin yung karagay na pagkagising mo sa umaga, talaga maliligo ka! Makikita ka na sa papunta ka na sa sumasabi ka sa iba. Pagdating mo na rin bahay mo, mag-aapunan ka. Matutulog ka. Pati sa panaginip mo. But God said they are our neighbors, therefore, Love them! ang hirap pa rin yung tatay, hindi pa matapos ang paalam, hindi na agad. Wow! Hindi. Wow! O, pwede po bumaba ng ba? Hindi. Pwede po kumain? Hindi. Pwede po nga? Ang hirap pa rin yung tatay na gano'n. But then God said they are our neighbors, therefore, Love them! hindi mo pala ng kapatid. Pag-inutusan mo, hindi sumusunod. Pinapagalitan mo, ikaw bata ka, napakatigas sa ulo mo. Aba, sinasagot ka. Ikaw na kapatid tayo, but God said they are our neighbors, therefore, Love them! ang hirap pala ng teacher, kapag pasok na gano'n, kasi good morning everybody, get one note sheet of paper, pagkakamit. But then God said they are our neighbors, therefore, Love them! ang hirap pala yung klase nagmamalit. Bahala ka. But then God said they are our neighbors, therefore, Love them! God damn! Uy! Uy! Oh, Jai! malapit na tayo, malapit na matapos. Sabi pa nila, pag ikaw ay totoong Kristiyano, this kind of attitude is evident to you. Ito'y nakikita sa'yo. Okay yan. You're outgoing. Why? Because if you are a true Christian, first you think of Jesus, then of others, and lastly of yourself. Diba? Una-una ang Diyos, tapos yung iba, tsaka na, sarili natin. Don't enjoy. Dapat parati tayo lakas. Hindi, dapat tayo ay masayahin. Alam nyo, nakakatuwa yung isang karakteristik ng Pilipino na kahit sa gitna ng krisis, sa gitna ng kalamitan, nakakakita pa rin tayo ng dahilan para mabuti. Di ba? Punta ka sa ibang parte ng mundo. Dito ka lang makakita sa Pilipinas na nasunugan na, nakangiti pa rin. Paano? Tutukan mo lang ng camera. Hindi na yan. Di ba may mga correspondent na doon, may baka. No? Talagang wala na yung bahay nila. May reporter dyan, kumari yung iba. Kumari yung iba dadaan lang. Ha? Hindi yung camera. Because that is one of our characteristics. Tayo ay
Yung papel. Nung nag-exam, hindi ka pumasa. Hindi ka na mag-graduate. Pag-uwi ka ng bahay ko, sunod na bahay ko. Huwag ka mabalungan na Pow! Kung ikaw ay puso, dapat ikaw ay masayahin. And lastly, Lapit. last na to. Last na. Sabi daw nila, ito, listen very carefully. Sabi daw nila, hindi ka patutuong magmahal hanggang hindi mo natutunan to. Forgive. 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 Hindi ka pa natutuong magmahal hanggang hindi ka natutuong magpatawad. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay kung gaano ka Kasi magulo. gano'n ka kawilig, gano'n ka handa magpatawad. Diba ka mga nibis? Tignan mo lang dito. Tignan mo lang dito. Tignan mo. Doon si Kristo ay nakabitin sa krus at malapit na siyang mamatay. Ang daming tao doon sa baba. Nag-aantay sa kanya. Hindi sila nandun para tulungan siya. Remember, andun sila para isultuin siya ng mga sinisigaw nila. Yung ibang tao kaya mong tulungan. Yung mga patay kaya mong buhayin. Yung mga may sakit kinapagaling mo. Sarili mo hindi mo kaya. Anong klase tao ka? Sabi mo ikaw ang anak ng Diyos. Kung totoo kang anak ng Diyos, bumaba ka dyan at sasabayin ka namin. That's an insult. Napakasakit na insulto. Pero ano sabi ni Kristo sa kanila? Instead na magalit, pinagdasal sila ni Kristo at sabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama ko, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. See? Ganun na kasakit yung naramdaman ni Kristo, pero nagawa pa rin niya magpatawad. Ang totoong sukatan ng pagmamahal ay ang pagpapatawad. Hindi pa tayo natutong magmahal hanggang hindi tayo natutong magpatawad. Nung ako po ay pumasok ng seminaryo, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, papasok po ako sa seminaryo. Sagot na nanay sa akin, Nak, huwag muna. Sabi niya, tsaka, ang dami namang paraan para magsigli ka sa Diyos kahit nasa labas ka. Sabi ko sa kanya, opo na, ito po yun. Pero kasi gusto ko ibigay sa Panginoon yung blessing ko. Ayaw ko gawin sa second chance ang Diyos. At ito po rin sa tingin ko at nakikita ko na pwede ko may madama sa kanya ang aking pagmamahal. Sabi ko, Nanay, Nak, huwag na lang. Kasi wala kami papaano sa Lord. Alam mo kasi, I did not come from a rich family. Kami po ay mahirap lamang. Sabi ng nanay, Nak, huwag na lang. Kasi wala kami papaano sa Lord. Tsaka sayang ng scholarship ko. Kasi alam mo, why did I decide to enter the seminary? Not because bigla ko na lang naisip. No? Hindi ko naman pinano. Nung pagkabata talaga, pinalo ko na naman yung Panginoon. It never dawned on me. Minsan hindi sumagi sa isip ko yun na ako magpaparang. I entered the seminary because, Lord, I wanted to serve you. Kung ano po maingat na nito, so to finish my studies because I want to help my family. That's it. And I was so blessed during that time. Why? Since mahirap kami, tatlo kami magkapatid. Ate ko, ako, tapos yung bunso namin. Dito sa tatlo, sa aming tatlo, ako pinaka-pogi. Bakit ako lang sa lalaki? Yung bunso ay babae din. And I was so blessed. Why? Kasi magkasunod ka kami ng ate ko. 1 year nag-gap namin. And during the time when I about to enter college life, dalawa na kami magka-college. Hindi kaya ng parents namin na gustusan. Hindi kami pag-aaral. We were so blessed. Why? My sister, she graduated valedictorian. That's why when she entered college, everything was free. Even her allowance. Ako na ngayon papasok. I passed the DOST scholarship examination.
Basically, it will cover my college life, pati yung allowance, anything, no, that expense. And then I said to myself, Lord, ano ba, ang hirap naman po yata. Ang hirap naman po yata.